ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ay isang bagay na mahirap bawiin kapag binigay mo na sa iba. Ang pagmamahal ay isang bagay na naghahanap ng sukli oras na maibigay na. Ikaw, kapuso, ano nga ba ang tingin mo sa pagmamahal mo kapag naiisip mo ito? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Roldan, 41 years old at nais ko lamang ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin at sa relasyon namin ng asawa kong si Virgie. Kaedad ko rin siya. 20 years na kaming kasal, hindi kami pinalad na magkaroon ng anak dahil sa maselan na kondisyon ni Virgie. Tinanggap na lang namin na talagang kaming dalawa na lamang ang magsasama habang buhay. Kaya lang ay naudlot ang habang buhay na plano namin. Isang araw ay nagising na lamang ako na ayoko nang ituloy ang 2 dekadang pagsasama namin ni Virgie. Hindi ako mapakali noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano sisimulang sabihin sa asawa ko na gusto ko nang umexit sa relasyon namin. Matagal bago ko tinanggap sa sarili ko na ayoko na. Nagsimula ang lahat nang mapansin ko ang panlalamig ni Virgie sa akin. Napansin ko ang paglayo niya pero wala akong ibang ginawa o sinabi man lang. Hinayaan ko siyang iparamdam sa akin na parang may kulang at problema. Hinayaan ko siya at doon ako nagkamali, Papa Dudut. Dahil sa pagbaliwala ko sa aming sitwasyon ay nawalan ako ng pag-asang malalampasan pa namin ang kinakaharap naming krisis sa relasyon. Wala ni isa man sa amin ang umiimik sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Iyon ang problemang nakita ko noon sa pagsasama namin. Mahina kaming iparating sa bawat isa ang mga napapansin naming problema. Isa marahil yon sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit naisipan kong bumitaw na kahit alam kong dapat pa akong makipaglaban. Isang araw ay nilapitan ko siya noong hindi ko na matiis pa ang napapansin ko sa kanya. Alam kong nakaramdam siya na importante ang sasabihin ko. Hinarap niya ako at napansin ko sa mga mata niya ang lungkot. Nasaktan ako sa nakita ko pero tinatagan ko ang loob ko para iparating sa kanya ang mensaheng matagal ko nang gustong ibulong. Malakas ang kabog noon ng dibdib ko at nagtatalo ng sabay ang puso at isipan ko. Dapat ko nga bang sabihin sa kanya ang nais ko? Hanggang sa namalayang kong bumuka na lamang ang bibig ko para simulan ng iparating sa kanya ang mensahe ko, Papa Dudut. Virgie, pwede ka bang makausap saglit? Oo naman. Importante ba? Sana. Tungkol saan? Sa atin. Parang alam ko na. Pareho naman nating alam dati pa. Pero bakit pareho tayong nananahimik lang? Siguro dahil nakasanayan? Ay, ayaw mo na, 'di ba? Hindi ko na lang kasi kaya. Ang alin? Yung katahimikan sa pagitan natin? Bakit kasi pananahimik ang naiisip nating gawin pag may iba tayong nararamdaman? Sabi kasi ng iba, katahimikan ang solusyon sa mga problema. Pero sa atin, katahimikan ang problema. Alam ko. Ayoko naman makipaghiwalay sa'yo. 2 dekada na tayong mag-asawa. Kung yung tagal lang ang pagsasama natin ang dahilan mo para hindi ako iwan, huwag na lang, Roldan. Mas masakit kasi pakinggan eh. Alam kong meron pa rin akong pagmamahal para sa'yo kahit papano. Yung salitang papano, ang ibig sabihin lang niyan, wala na talaga. Pinagaan mo lang ang sitwasyon.
Hindi mo na talaga ako mahal. Naguguluhan lang ako ngayon. Meron ka na bang iba? Alam nating pareho na wala. Nadala lang ako sa pader sa pagitan nating dalawa. Hindi kita malapitan. Hindi kita marinig. Hindi na rin kita halos makilala. Kasalanan ko nga. Kasalanan natin. Ako nagsimulang bumuo ng pader sa pagitan nating dalawa. Alam ko may dahilan ka kung bakit mo binuo ang pader na yon. Alam mo ba ang dahilan? Hindi. Kasi nga nanahimik ka. Roldan, pinapalaya na kita. Hindi mo man lang ako ipaglalaban? Di ba nga sabi mo ayaw mo na? Pero di mo naman matatanggal sa akin na umasa pa. Lalo ngayong nakakausap na kita. Roldan, hindi na. Okay na. Bago ka pa magsalita, tinanggap ko nang matatapos na tayong dalawa. Ganun mo lang yung kadaling tinanggap? Samantalang ako ang tagal kong tiniis yung sakit. Bago ako nagdesisyong lapitan ka. Sana nga hindi mo na lang tiniis yung sakit eh. Sana una pa lang nilapitan mo na ako. Para nakaalis ka na. Para naiplano mo na mga susunod mong gagawin. Baka kung sinabi mo nang mas maaga sa akin, nasa gitna na tayo ng paglimot sa isa't isa ngayon. Imposibleng makalimutan kita. Mahihirapan din akong kalimutan ka. Kaya nga, parehas tayo. Bakit ayaw mo samahan ako ipaglaban tong relasyon natin? Kasi wala na rin naman tong pupuntahan eh. Hindi tayo aabot ng 2 dekada kung alam nating wala tong pupuntahan. Tapos ng 2 dekada na yon. Hindi pa naman tapos eh. Kaya pa naman kasi. Ikaw, kaya mo pa. Pero ang katawan ko hindi na. Anong ibig mo sabihin? Roldan, may cancer ako. Cancer. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko kay Virgie. Nakatulala lamang ako habang pinagmamasdan ang mukha niya. Hinahanap ko noon ang bakas ng sakit niya pero hindi ko yon makita. Kaya hindi ko siya pinaniwalaan. Pinagbintangan ko pa nga siyang sinungaling at sinabi ko pa sa kanya na baka gawa-gawa lamang niya ang sakit niya para itaboy lamang ako. Hinanapan ko siya ng valid na reason kung bakit pinipilit niya akong makipaghiwalay sa kanya. Naiyak na lamang siya dahil hindi ko siya magawang paniwalaan. Nakonsensya naman ako at saka niyakap siya. At doon ko napatunayan na meron nga siyang dinaramdam. Nakita ko may mga bakas sa kanyang balat at yun na ang senyales na meron nga siyang sakit. Doon pa lamang ako naniwala. Pero ang puso ko ay nahirapang tanggapin ang lahat. Nag-iyakan na lamang kaming pareho dahil sa pagtanggap namin sa binigay na pagsubok ng Panginoon. Wala namang kaming laban kung yon ang itinakda. Pero sa puso ko ay umaasa kung isa lamang yung panaginip at malayo sa katotohanan. Pinag-usapan naming dalawang tungkol sa sakit niya at halos hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Ninihim niya sa akin ang halos 1 taon ang kalagayan niya. Kaya ako natahi ang mga panahong nananahimik siya at naging detached sa akin. Yun pala ang naging dahilan niya, Papa Dudut. Inakala kong ayaw na niya at nagsasawa na siya sa akin. Inakala ko na ang pananahimik niya ay paraan niya para iparamdam sa akin na ayaw na niya. Mas lalo tuloy akong nakonsensya dahil meron na pala siyang pinagdaraanan pero hindi ko man lang nakita yon. Kaya naman pinangako ko sa kanya na hindi ko siya iiwanan habang nakikipaglaban siya sa sakit niya. Kahit na ilang beses na niya akong tinaboy ay hindi ako nagpatinag. Gusto kong mas mapalapit sa kanya sa mga panahong alam kong pwede na siyang bumigay. Hindi ako nakinig sa pagtataboy niya sa akin. Mas nangibabaw ang kagustuhan kong may masandalan siya sa isang pagsubok na magpapatatag sa kanya. Kahit ang hirap niyang pagmasdan noon habang nakikipaglaban sa sakit niya. Parang doble ang sakit na nararamdaman ko kapag nakikita ko siyang nasasaktan sa mga tinuturok sa kanya. Kung pwede lang kunin kahit kalahati ng sakit niya, Papa Dudut, baka ginawa ko na yon.
Komportable ka ba naman sa higa mo? Nakailang tanong ka na. Parang ayaw mong maniwalang oo. Gusto ko lang makasiguro. Alam ko namang mas sensitive na ang balat at buto mo. Kaya gusto ko maging komportable ka sa paghiga mo. Roldan, okay lang ako. Matulog ka na. Andito lang ako. Babantayan kita. Hindi mo naman kailangang gawin. Ayaw mo bang maniwalang okay na ako? Hanggat hindi nauubos ang kanser sa katawan mo, hindi ako maniniwalang okay ka. Dapat nga pinapalakas mo ang loob ko eh. Dapat nakikisama ka maniwala na okay ako. Gusto ko lang maging totoo. Ayoko maging kampante na okay ka kahit hindi. Masyado mo namang sineseryoso tong sakit ko. Virgin naman, may kanser ka. Hindi ko pwedeng gawing biro lang yan. Ay, oo na. Sige na. Magpahinga ka na. Maaga pa tayong pupunta sa ospital bukas. Kung pwede lang kasing wag nang pumunta sa ospital eh. Paano ka gagaling kung hindi ka pupunta sa ospital? Gaano ka ba kasigurado na ospital ang magpapagaling sa akin? Ang dami kayang namamatay sa ospital. Ikaw naman to nagiging nega sa ating dalawa. Gusto ko lang ding maging totoo. Ayoko maging kampante na ospital ang magpapagaling sa akin. Tulong lang ang ospital sa paggaling mo. Nakasalalay pa rin sa katawan mo ang lahat. Kaya gawin natin ang lahat para maging maayos ang kondisyon ng katawan mo. Roldan, laban ko na lang kasi itong mag-isa. Tanggap ko na kung hindi na maibabalik sa dating kondisyon ng katawan ko. Ilang beses ko bang kailangan sabihin yun sa'yo? Hanggat nakakadilat yung mga mata mo, aasa akong gagaling ka. Huwag ka na makipagtalo sa akin. Baka manghina ka pa. Ikaw ang huwag nang makipagtalo sa akin. Tanggapin mo na lang kung ano yung desisyon ko sa buhay ko at desisyon ko para sa relasyon natin. Yang ka na naman. Roldan, klaro na sa akin na ayoko nang paasahin ka pa. Tapos na tayo. Saka na natin pagdesisyonan ng gagawin sa relasyon natin kapag gumaling ka na. Kaya mo lang naman nasasabi yan sa ngayon dahil nawawalan ka na ng pag-asa. Praktikal lang ako mag-isip at hindi to dahil sa wala na akong pag-asa. Cancer ang dumapo sa akin, Roldan. Hindi to parang lagnat na kayang pagalingin ng pahinga at paracetamol. Ayoko ng pag-usapan to. Basta andito lang ako. Hindi ako aalis. Hindi ako papayag na mahiwalay sa'yo. Basta ang sa akin, hiwalay na tayo. At gusto ko, kung gusto mong ayusin ko ang kondisyon ng katawan ko, tanggapin mo na rin na hiwalay na tayo. Virgin naman. At gusto ko habang ganito pa ang kalagayan ko, maghanap ka na ng babaeng mamahalin mo, Roldan. Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo ba ganun lang kadaling gawin yun? Kaya nga pinapadali ko ng sitwasyon para sa'yo. Pinapalaya na kita. Binibigay ko na sa'yo ang pahintulot na magmahal na ng iba. Hindi mo ako madidiktahan sa ganyan. Ako pa rin ang magpapasya sa kung anong gusto kong gawin. Sige, magdedesisyon na rin akong tapusin na mas maagang buhay ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi na ako natutuwa ah. Huling-hiling ko na sa'yo to. Pagbigyan mo na ako. Hiling ko yun para sa'yo. Ayokong iwan ka sa mundong to na walang makakasamang bago. Hindi ko kailangan ng makakasamang bago. Sa ngayon nasasabi mo yan. Pero kapag niyakap ka na ng lungkot, tapos wala ako sa tabi mo, maghahanap ka rin ng makakasama mo. Maniwala ka. Tao ka lang din, Roldan. Habang iniisip ko noon na mawawala na si Virgie sa piling ko ay nanikip bigla ang dibdib ko. Hindi ko maipakita sa kanyang hindi ako nasasaktan habang iniisip ang mga darating na araw na hindi ko na siya mahahawakan pa. Napaiyak na lamang ako at nakiusap sa kanya na huwag nang pag-usapan dahil hindi ko na kayang emosyon ko noon. Hinaplos niya ang mukha ko at alam kong medyo nasaktan siya sa paggalaw niyang yon dahil sa panghihina na rin ng katawan niya. Humingi siya ng tawad sa akin at pinaliwanag na kaya lang niya yon na sabi ay dahil takot siyang iwan akong mag-isa at walang kasama. Yun lang daw ang nakikita niyang paraan para matanggap na niya ng tuluyan na mapapaaga ang uwi niya sa tahanan ng Diyos. Mas lalo ako naggalit sa sitwasyon ni Virgie, Papa Dudut, kung bakit naman kasi siya ang dinapuan ng ganong klase ng sakit. Napakabait ng asawa ko. Yun ang dahilan kung bakit siya lamang ang babaeng minahal ko ng mahabang panahon.
Hindi ko naisip kailanman na darating ang araw na magmamahal ako ng iba dahil pinangako ko na sa sarili kong siya lamang ang gusto kong makasama hanggang sa kabilang buhay. Hindi pa rin ako nakumbinsi ni Virgie sa gusto niya. Naiyak na lamang din siya sa inis dahil matigas ang ulo ko at ayaw kong makinig sa kanya. Hanggang sa napapayag na lamang ako para lamang tumigil na siya. Alam kong alam niyang napilitan lamang ako sa naging sagot ko kaya kinausap at kinulit niya ako. Hanggang sa kinailangan kong pikiin ang ngiti sa mukha ko para lamang makampante siyang payag na ako sa gusto niyang mangyari. Hindi naman siya nakahalata at natuwa pa siya sa naging sagot ko. Niyakap niya ako at nagpasalamat dahil tinupad ko ang kahilingan niya. Habang yakap ko siya noon, ay ako naman ang humiling sa Diyos. Hiniling ko na sana ay hindi magbago ang pagmamahal ko para kay Virgie para hindi ako matuksong humanap ng iba. Hiniling ko na sana ay hindi ako pangunahan ng lungkot para hindi ako mapinitang maghanap ng ibang kakalinga sa akin. Papadudot kontento ako kay Virgie at alam ng puso kong siya lamang ang mahal ko. Pero kung magpapakatotoo ako, posible ring mangyari ang gusto ni Virgie para sa akin. Ang humanap at magmahal ng iba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw, nahalata ko na ang panghihina ng katawan ni Virgie. Hindi man niya pinapakita sa akin noon na iniinda niya ang cancer pero nararamdaman ko. Sa tuwing nagtatanong ako sa nararamdaman niya ay lagi lamang niyang iniiba ang usapan. Yun marahil ang paraan niya noon para hindi mag-focus sa nararamdaman niyang sakit. Naiintindihan ko naman siya kung yun ang nais niyang mangyari. Kahit ako rin naman papadudot. Hahanap ako ng paraan para hindi ko maramdaman ang sakit. Inalagaan ko pa rin siya kahit na ilang beses na niya akong pinagsabihan na unahin ko na ang sarili ko habang malakas pa ako. Natatakot siya na sa kakaalaga ko sa kanya ay sarili ko naman ang mapabayaan ko. Totoo naman yon dahil mula noong nagkasakit si Virgie ay napabayaan ko na ang kalusugan ko. Hindi ko lang din yon sinabi sa kanya na may mga nararamdaman na rin ako sa katawan ko para hindi niya ako itaboy palalo. Kapag lumalala na rin ang nararamdaman ko ay sinisigurado kong iniinuman ko kaagad ng gamot bago pa lumalayon. Sa awa naman ng Diyos, naging maayos pa rin naman ang kalusugan ko. Kaya alam kong kaya ko pang alagaan ang asawa ko. Papadudot ang hirap paniwalaan ang sitwasyon naming mag-asawa. Hindi ko maiwasang balikan yung mga araw na pareho kaming masigla at malusog. Yung mga araw na wala kaming problema kundi ang uulamin at papanoorin namin sa buong araw. Mula noong nagkasakit si Virgie ay nabago ang routine namin. Problema na namin kung saang ospital kami tatanggapin. Problema rin namin kung saang pharmacy bibili ng mga gamot niya. Problema na rin namin noon ang pera dahil malaki na ang nagagastos para sa pagpapagamot ng aking asawa. Mabuti na lamang at nakapagtabi kami ng pera at may mga taong tumulong sa amin. Hindi na tuloy namin naramdaman ang 100% bigat ng sitwasyon ni Virgie. Kung wala ang mga taong tumulong sa amin ay baka mas lalo nang bumigay si Virgie. Nakatanggap din kami ng maraming dasal na nakapagpagaan ng aming mga kalooban. Papadudot yun marahil ang pinakagusto kong naitulong ng mga tao sa amin pagdating sa aspetong espiritual. Ano ang nararamdaman mo ngayon? May masakit ba sa'yo? Nag-text kasi si Doc eh. Okay lang bang wag muna nating pag-usapan ng nararamdaman ko? Kailangan kasi nating i-update si Doc. Lalo na't may bago kang iniinom na gamot ngayon. Mamaya ka na makipag-usap kay Doc.
Gusto ko lang munang maging masaya ngayon. Ayoko munang isipin yung tungkol sa sakit ko. Okay, pero mamaya kailangan natin kausapin si Doc ha. At kung meron kang nararamdamang iba, please mag-update tayo sa kanya. Sige. Anong gusto mong gawin? Gusto ko lang mag-isip ng masasayang bagay. Isipin mo yung paborito mong ice cream. Parang malulungkot lang ako kapag inisip ko yun. O bakit naman? Comfort food mo kaya ang ice cream? Yun na nga eh. Comfort food na hindi ko na pwedeng kainin dahil sa kalagayan ko. Nakakalungkot yun, di ba? Ay, oo nga pala. Sorry. Hindi mo naman kasalanan kung bakit hindi ako pwedeng kumain ng ice cream. Basta magpagaling ka lang. Promise ko sa'yo kahit pabrika ng ice cream bibilhin ko. Tuparin mo yan ha? Kailan ba ako nangako na hindi ko tinupad? Yung pangako mo sa akin na maghahanap ka ng kapalit ko. Hindi ko yung pinangako ha. Saka wag mo nga sabihin sa akin na maghanap ako ng kapalit mo. Para namang damit ka lang napapalitan ko. May usapan tayo, di ba? Ay, meron akong crush sa office. Kailan mo liligawan? Crush pa lang naman. Hindi ako sigurado kung gusto ko bang… Kung gusto mo siyang maging girlfriend? Hindi lang talaga ako komportable sa ganitong usapan. Masanay ka na. Kasi araw-araw hindi na kita titigilan hanggat hindi mo nililigawan yung crush mo. Crush pa lang naman yun. Baka di ko rin gustong ligawan. Try ko sa iba. Ano ka ba? Sa crush naman nagsisimula ang lahat. Di ba nga crush mo ako nung college tayo? Kaya nga niligawan mo kagad ako nun bago matapos ang SEM eh. Ay oo, naalala ko yun. Grabe yung kaba ko nung inabutan kita ng shawarma. Yun kasi yung napansin kong lagi mo binibili kapag nasa labas ng campus. Tapos… Oops! Tama na. Ayoko nang pag-usapan ang nakaraan natin kasi tapos na yon. Gusto kong pag-usapan yung magiging future mo. Ano bang pangalan ng crush mo na yan, ha? Ay, Marie. Mas bata sa atin ng 5 years. HR personnel. O tapos? Anong tapos? Ang damot mo naman sa detalye. Samantalang pag tayo ang topic, kulang na lang pati kulay ng karne ng shawarma describe mo pa. Kasi tayo yun. Importante sa akin na bawat alaalang meron tayo. Importante rin naman yun sa akin, kaya lang mas importante yung ngayon. Mas importante na pag-usapan natin si Marie. Kumusta siya? Maganda ba siya? Matangkad? Maganda ba yung ngipin niya? Ano yung pinakagusto mo sa kanya? Yung ngiti niya kapag nakakasalubong ko siya. Maputi bang ngipin niya? Oo, saka may dimple sa magkabilang pisngi. Ay, sana all! Ako ang butas lang sa mukha ko, yung butas ng nagkabulutong tubig ako. Mas maganda ka naman sa kanya, no? Ay nako, bolero. Totoo naman. Naalala ko nung una kita nakita. Naka-mint green ka na bestida tapos… Sabi nang wag na nating pag-usapan yung nakaraan natin eh. Paano ka makaka-move on yan sa akin? Hindi naman ako makaka-move on sa'yo. Balang araw makaka-move on ka rin sa akin. Basta ituon mo lang yung lahat ng attention mo kay Marie. Lagi mong aalalahanin yung unang beses na nakita mo siya. Yung unang beses na nginitian ka niya. Kung gaano kaputi yung mga ngipin niya. Ay wait lang, napansin mo ba kung anong kulay ng mga mata niya? Lagi mong aalalahanin yung unang beses na nakita mo siya. Yan ang gustong mangyari noon ni Virgie, ang alalahanin ko lagi ang unang pagkikita namin ni Marie. Pero ang rumirehistro sa utak ko ay ang unang beses na nakita ko si Virgie suot ang mint green na bestida niya habang malamyos ang lakad niya na sinasabayan ng hangin sa paligid. Napakaganda niyang tingnan lalo na noong umiti siya at tumaplos ang buhok niya sa pisngi niya. Hindi ko yun pwedeng makalimutan, Papa Dudut. Napakaputi ng ngipin niya na kahit perlas ay mahihiya kapag tinapat sa kanya. Ang kulay ng mata ni Virgie kasing itim ng tinta ng ballpen. Ganun ko napansin lahat ng detalye sa kanya na hindi ko nagawang gawin kay Marie. Oo, at maganda nga si Marie at aaminin kong nagkaroon ako ng kaunting crush sa kanya dahil mabait siya sa akin. Pero hindi noon kayang tumbasan ang pagmamahal ko para sa asawa ko. Kaya naiinis akong pinipilit ni Virgie na piliin ko na si Marie. Tinuturuan pa niya ako kung paano lalapitan si Marie. Hindi ako komportable habang kunwari ay nakikinig sa mga payo niya para magustuhan ako ni Marie.
Wala na rin ako nagawa nang pilitin niyang i-date ko si Marie. Tinakot ako ni Virgie na hindi magsasabi kung may iba siyang nararamdaman sa katawan niya. Kaya napapayag ako sa gusto niya. Inaya ko na makipag-date si Marie at noong una ay nagtataka siya dahil alam niyang may asawa na ako pero pinaliwanag ko sa kanyang sitwasyon. Doon pa lang pwede nang umatras noon si Marie pero pumayag siyang makipag-date sa akin. Sinabi niyang naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Medyo gumaan ang pakiramdam ko sa nangyari at doon na nga kami nagsimulang lumabas. Kahit kasama ko na noon ang mabait at maunawain na si Marie ay hindi ko pa rin maiwasang maisip ang asawa ko. Hindi ko alam noon kung hanggang kailan magtitiis si Marie na samahan ako sa mga date na asawa ko naman ang nag-decide. Mabait naman at masarap kausap si Marie, Papa Dudut, pero hindi siya si Virgie. Hindi siya ang asawa ko. Hindi siya ang mahal ko. Virgie, siya si Marie. Marie, si Virgie. Okay na ba yung introduction ko sa inyong dalawa? Papaulit ko pa sana pero sige okay na. Hi Virgie, lagi kang nakukwento ni Roldan sa akin. Sana naman puro magaganda ang nasabi niya sa'yo ha, para naman hindi ako lugi. Paanong lugi? Kasi wala siyang ibang bukang bibig kundi ikaw. Ang bait mo raw, ang sarap mo magluto, magaling kang kumanta, at saka maalaga sa mga bata. Nahiya naman akong bigla. Ako pa nga ang dapat mahiya sa'yo eh. Tingnan mo naman ang itsura ko ngayon sa itsura mo. Nagmukha akong… Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang ganda mo kaya. Alam mo bang may picture ka sa corkboard ni Roldan sa cubicle niya? Lagi ko siyang nahuhuling nakatingin doon. Nilapitan ko nga minsan yung picture mong yun. Sabi ko, kaya naman pala na in love si Roldan sa'yo. Alam mo magkakasundo kayo ni Roldan. Mga bolero at bolera kayo eh. Hindi na ako makasingit sa usapan Ayos lang ba kung doon muna ako sa kusina para makapaganda ako ng merienda? Sige lang, hindi ka namin kailangan. Ang sakit Sige Marie, doon lang muna ako sa kusina. Okay lang ba sa'yo kung iinit ko na lang yung natira naming siopaw kagabi? Ay ayos lang. Mahilig ako sa siopaw, lalo sa bola-bola. Naku, parehas na naman kay ni Roldan. Magugustuhan mo lalo yung siopaw namin kasi may halong kutsay. Na-excite naman ako bigla. Sige nga, dalian mo nang initin, Roldan. Alam mo, ganyan din ako magutos sa kanya. Ipagpatuloy mo yan kapag naging kayo na ha. Ewan ko ba kung bakit gusto niyang minamandohan siya? Sige, punta na ako sa kusina. Mabait yang si Roldan. Oo nga. Sana hindi ka mawirduhan sa sitwasyon namin ha. Sa totoo lang, nawirdohan ako nung una. Pero pinaliwanag naman niya lahat sa akin. Buti naintindihan mo. Kasi kung ibang babae lang baka sinampal na si Roldan. Siguro nakatulong na may gusto ako sa kanya dati pa. Ganun ba? Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko siya nilandi dati kasi alam ko may asawa siya. Nakakausap ko lang siya tuwing may kailangan kami sa kanya sa HR. Okay lang yun, ano ka ba? Masaya nga ako na parehas niyong type ang isa't isa. Hindi na ako mahihirapang maging kupido sa inyong dalawa. Gusto rin ako ni Roldan? Aayain ka ba niya makipag-date kung hindi? Akala ko kasi inaya niya lang ako dahil yun ang hiling mo. Naiintindihan ko naman kung pagbibigyan ka lang niyan. Gusto ka niya. Hindi ko naman ipipilit na paglapitin kayong dalawa kung hindi naman galing sa kanya mismo na type ka niya. Nag-init tuloy bigla yung pisngi ko. Dahil ba yan sa hiya o kilig? Parang dun sa kilig. Marie? Ano yun? Alagaan mo ang asawa ko ha. Mahal na mahal ko yan. Gusto ko ikaw na yung babaeng magtuturo ulit sa kanya na magmahal. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Kahit wag ka nang sumagot, patunayan mo na lang na gagawin mo kapag wala na ako. Ang hindi nila alam, pareho ko silang narinig mula sa kusina. Hindi ko napigilan ang sarili kong umiyak nang ibili na ako ni Virgie kay Marie.
Malakas pa naman siya kahit papaano noon, pero kung umasta siya ay akala mo'y huling oras na niya sa mundo. Natagalan Papa Dudut bago ako bumalik sa sala kung saan ay andon silang dalawa. Parang hindi ko pa noon kayang harapin silang pareho dahil sa mga narinig ko. Pero alam kong makakahalata na si Virgie. Nagpapanggap akong masaya noong makabalik na ako sa sala at inabutan ko sila ng merienda at sumali na sa kwentuhan. Panay noon ang tukso ni Virgie sa akin kay Marie at pinagtabi pa niya kaming pareho ni Marie sa upuan at nakangiti siya sa aming dalawa. Nakita ko ang saya sa mga mata ng asawa ko habang nakatingin sa amin. Ramdam ko noon na sensero ang kagustuhan niyang maging masaya na ako sa piling ng ibang babae. Hindi ko alam Papa Dudut kung paano kinaya ni Virgie na ipaubaya ko sa iba gayong siya na mismo ang nagsabing mahal na mahal niya ako. Ganon ba niya ako kamahal? Para palayain niya ako at itulak sa susunod na babaeng ramdam niyang mamahalin ako. Nararamdaman ko talaga ang kagustuhan ni Virgie na ibigin ko na si Marie. Kaya pinagbigyan ko siya Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang panliligaw kay Marie at pinagpatuloy ko ang paglabas-labas naming dalawa. Lahat yon ay sinasabi ko noon kay Virgie dahil nakikita kong sumisigla siya sa tuwing may nalalaman siyang progress sa aming dalawa ni Marie. Hindi naman mabigat o mahirap pakisamahan si Marie kaya naging madali lang din sa akin na magustuhan siyang makasama. Hindi ko naman siya mahal pero tinuring ko siyang isang kaibigan. Hindi ko yun sinabi kay Virgie dahil baka sumama ang loob niya dahil kaibigan lang ang turing ko kay Marie. Nakatulong nga rin si Marie sa akin dahil kahit papaano kapag kasama ko siya ay nakakalimutan ko ang pinagdadaanan kong bigat na sitwasyon. Masaya akong nakakasama si Marie noong panahong pakiramdam ko ay bibigay na ako sa sobrang lungkot ng mga panahong alam kong may sakit ang asawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang mga araw na kailangan kong alalayan ang nangihinang katawan ni Virgie. Ramdam ko noon na malapit na siyang umuwi sa itaas at hindi ko pa yon kayang paghandaan. Kahit alam ko noon na tanggap na ni Virgie na aalis na rin siya sa mundo, magkaiba pa rin kami ng nararamdaman. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala noon ang asawang nakasama ko sa mahabang panahon. Hindi ganong kadaling mag-let go ng mga alaala. Hindi ganong kadaling i-let go ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit sabihing ando na si Marie sa buhay namin, ay hindi ko pa rin magawang i-consider ang posibilidad na mawawalan ako ng pagmamahal sa asawa ko. Walang oras na hindi ako nagdasal na gumaling si Virgie. Handa ko nung isakripisyo ang buhay ko, wag lamang siyang mawala sa mundong ito. Pakiramdam ko kasi noon ay mas importante ang buhay niya kesa sa sarili kong buhay. Pakiramdam ko noon ay mas marami pa siyang magagawang makabuluhan kesa sa akin. Gusto ko na noong sumuko dahil sa nakikita kong panghihina ng katawan niya. Pero pinapalakas naman ako ng pagmamahal ko para sa kanya. Hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo ngayon, Papa Dudut, kung gaano ko parang sinasakal sa nakikita kong pagbabago sa katawan ni Virgie. Ang laki ng ipinayat niya dahil sa ilang buwang gamutan. Hindi ko na nga siya halos makilala noon lalo't nagtuloy-tuloy ang pamumutla at pagkawala ng buhok niya. Pati ang boses niya ay unti-unti nang binabawi sa kanya. Hirap na akong tignan siya dahil nasasaktan akong makita na paunti-unti nang binabawi ng Diyos ang asawa ko. Hindi ko siya kayang bitawan para ibalik sa Diyos. Kung pwede lang siyang itago sa kung saan na hindi siya mahahagilap ng mga anghel ay baka ginawa ko na. Kung pwede lang iharang ang katawan ko para hindi siya mabitbit palipad sa langit ay baka ginawa ko na. Gagawin ko ang lahat, wag lang siyang mawala sa mundong ito. Naniniwala ako
na ganon din ang gagawin ng kahit na sinong asawa na nagmamahal ng buong puso't kaluluwa. Kanina ka pa pumipikit dyan ah. Natatakot na ako ah. Okay lang ako. Natatakot nga ako. Parang di ka komportable. May masakit ba sa'yo? Meron. Tara na sa ospital. Hintayin mo ako. Kukunin ko lang yung jacket mo. Ayoko na munang pumunta sa ospital. Magtatalo na naman tayo, Virgie. Alam mo kailangan mong pumunta ng ospital. Alam ko naman yun. Gusto ko lang ipahinga yung ilong ko sa amoy ng ospital. Mas lalo kasing sumasama ang pakiramdam ko ron eh. Pero… Pagbigyan mo naman ako ngayon, please. Kahit ilang oras lang. Alam mo kung gaano kahalaga ang bawat segundo sa kalagayan mo. Alam ko rin naman yun eh. Pero mas gusto ko nandito lang ako sa tabi mo. Mas kumakalma ako. Virgin naman. Please, Roldan. Ngayon lang. Sige, pero babantayan kita. Matulog ka na. Andito lang ako sa tabi mo. Ayokong matulog. Kung hindi ka pupunta sa ospital, kailangan itulog mo yung nararamdaman mong sakit. Makabawas man lang. Alam mo kung ano yung makakabawas ng sakit sa akin? Ano? Pag-usapan natin ang nakaraan. Akala ko ba ayaw mo nang pag-usapan yung nakaraan? Di ba nga lagi mo sinasabi na yung ngayon at bukas ang mahalaga? Sa sitwasyon ko ngayon, mahalaga pala yung nakaraan. Kasi sa nakaraan, malakas ako. Sa nakaraan, masaya ako, tsaka malusog. Ay, kung pwede lang sanang bumalik sa nakaraan. Balikan natin ngayon. Pwede naman, di ba? Gusto mong balikan yung unang date natin? Naalala ko yun. Sa Fort Santiago tayo pumunta. Nakapajama lang tayo pareho kasi sabi mo, sa ganung suot kang komportable. Tapos nagbaon tayo ng ginataang tulingan. Na sinabay natin sa malamig na taho na walang arnibal. Kakaiba rin yung trip natin noon, ano? Oo, laging kakaiba yung trip natin lalo na pagdating sa mga pagkain. Lagi tayong hinuhusgahan sa mga pinagpapares nating pagkain. Naalala ko, pinaris natin yung durian ice cream sa pinakbet. Yung burong isda at peanut butter. Ang sarap nun, di ba? Pero yung ibang nakakita, gusto na nilang masuka. Naalala ko na ospital pa tayo dahil sa mga combo natin sa pagkain. Naalala ko nga walang gustong sumabay sa ating kumain kasi nawawalan sila ng gana. Okay lang na di sila makisabay. Ayoko naman kasing nagbibigay ng pagkain sa iba. Kahit naman ialok mo sa kanila yung pagkain natin, tatanggihan din nila. Kaya nga gusto ko yung mga kinakain natin kasi siguradong walang makikihingi. Kahit kayong aso, ginudge tayo sa food choices natin. Na-trauma pa kamo yung mga aso nung binigyan natin ng pandesal na sinawsaw sa toyo at maraming suka. Nakakamiss kumain ng ganung mga pagkain. Nakakamiss maging malusog. Babawi tayo kapag lumakas ka na. Pero paano kung hindi na? Lalakas ka pa. Magtiwala ka lang sa sikmura mo. Paano kung wala na akong tiwalang gagaling pa ako? Kasi rinig ko nang humihiyaw tong katawan ko na gusto nang huminto sa paggaling. Pagod na ako, Roldan. Pagod na ako. Para akong tinusok ng maraming tinik sa pag-iyak ni Virgie Papadudut. Yun ang unang beses na narinig ko siyang umiyak mula noong nalaman namin ang tungkol sa sakit niya. Pinalakas ko ang loob niya sa pamamagitan ng pag-encourage sa kanya na umiyak lang hanggat gusto niya. Malaking tulong yon para gumaan ang bigat na nararamdaman niya. Kasabay noon ay pinaalala ko sa kanya na marami pang dahilan para lumaban siya. Pinaalala ko ang mga masasaya naming ginagawa noong malusog pa siya. Natuwa siya at nakisabay siya sa pag-share ng mga alaalang naimbak niya sa ilang dekada naming pagsasama. Wala kaming ibang ginawa kundi ang balikan ng nakaraan. Nakatulong yon kay Virgie para mabuhayan ang loob.
Nakatulong din yon sa akin para maalalayan siya sa kinakaharap niya. Ginawa naming routine yon sa tuwing nangihina na siya at ayaw nang lumaban. Binigyan ko siya ng dahilan para ipagpatuloy ang buhay niya. Ayokong bigyan siya ng dahilan para itigil na ang pakikipaglaban niya. Kaya naman, binalikan ko ang lahat ng pictures naming dalawa para may manumbalik sa aking mga alaala habang kasama ko siya. Kahit ako ay naiyak habang pinagmamasdan noon ang mga pictures naming dalawa. Marami kaming naipong mga alaala at patunay yon sa mga litrato namin. Sa pagdaan ng mga araw ay nakita kong bumalik na ng totoo ang sigla ni Virgie. Bukod doon ay gumanda din ang kalagayan niya. Nagulat na lamang ang mga doktor niya dahil sa nakitang improvement sa kanya. Mas lalo tuloy kaming ginanahan sa pakikipaglaban sa cancer. Hanggang isang araw ay lumakas na si Virgie. Natapos ang chemotherapy niya at ibang gamutan. Nakabawi na siya. Nanalo siya, Papa Dudut. Napagtagumpayan ng asawa ko ang sakit niya. Walang kasing saya ang pakiramdam na tinalo namin si kamatayan. Nakabawi kami mula sa pagkakasadlak namin dati. Walang kasing saya yon. Una naming ginawa ay nagsimba at pinagdasal ang mga taong nagsama-sama para ipagdasal ang kalagayan ni Virgie. Sila ang una naming binanggit sa aming mga dasal. Dahil sa mga dasal nila ay naging answered prayer ang paggaling ng asawa ko. Pagkatapos naming magsimba ay naupo kami sa damuhan habang nakatingala lamang sa langit at pinagpapatuloy ang pasasalamat sa itaas. Sarap mabuhay. Ang sarap pakinggan na sinasabi mo yan. Samantalang dati parang wala kang ibang narinig sa akin kundi gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang sumama sa liwanag. Buti nga ayaw pa ng Diyos na sumama ka sa Kanya. Thank you Kahit naging pabigat ako sa'yo, hindi ka sumuko. Mag-thank you ka sa sarili mo. Ikaw mismong lumaban at tumalo sa sakit mo. Sumuporta lang ako. Kung hindi dahil sa suporta mo, hindi ko naman maaalalayan ang sarili ko. Di it's a tie. Thank you sa effort nating dalawa. Ang sarap mabuhay. Nasabi mo na yan kanina. Ang sarap lang kasing ulit-ulitin. Naiintindihan kita. Roldan? Bakit? Handa na ako. Handa saan? Kinakabahan naman ako sa'yo. Huling sinabi mo yan nung pasuko ka na sa sakit mo. Iba to ngayon. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Handa na ako sa second chance sa relasyon natin. Ha? Naisip ko lang kasi baka ito na yung paraan ni Lord para paglapitin tayong pareho. Ito yung pagsubok na magpapatatag sa ating dalawa sa pagsasama natin. Dati ko pa naman naisip yan. Di ba nga sinabi ko yan sa'yo? Oo, pero iba kasi ngayon. Ngayon na nakikita ko na yung dahilan ng pagsubok na yun sa atin. Ay. Wala ka bang ibang sasabihin? Ang saya mabuhay. Linya ko yan eh. Wala na kasi akong ibang masabi. Totoo naman kasing masaya mabuhay. At mas magiging masaya pa kapag magkasama na ulit tayong dalawa. Lagi naman tayo magkasama. Ang ibig ko sabihin magkasama ulit tayo bilang tayo. Ay. Nag-promise ka sa akin na kapag okay na ako, kakain na tayo ng mga weird na pagkain. Huwag muna ngayon. Mas magpalakas ka pa. Promise ha? Oo naman. Promise mo rin na mamamasyal ulit tayo para makakuha ulit tayo ng maraming pictures. Oo, promise yan. At i-promise mo rin na magsasama na tayo habang buhay. Ang saya mabuhay. Mga agaw ka talaga ng linya. Pasalamat ka, good mood ako ngayon. Ano ba makakasira ng mood mo? Kapag sinabi mong hindi mo na ako mahal. Grabe naman. Totoo nga. Pero tiwala naman akong hindi mo yan sasabihin eh. Ramdam ko kaya mula simula na mahal mo ko. Lalo na nung time na pabitaw na ako sa buhay ko. Kung paano ka kumapit sa akin nun.
Grabe, doon ko na-realize na mali ang pakawalan ka kasi alam kong hindi na ako makakahanap ng kagaya mo. Lagi kitang mahal. Tandaan mo yan. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Dapat lang no, mas gugustuhin ko pang mamatay sa cancer kesa mawala ang pagmamahal mo. Hindi na ako nakasagot sa huling sinabi ni Virgie, Papa Dudut. Natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman niya na wala na akong pagmamahal sa kanya ay hindi na siya magpatuloy pa sa laban niya para mabawi ng tuluyan ang kanyang buhay. Napatingin na lamang ako sa kanya at hindi ko alam kung paano sasabihin na hindi ko na siya mahal tulad ng dati. Opo, Papa Dudut. Nagbago na ang nararamdaman ko para kay Virgie. Oo, at andun pa rin ang pagmamahal pero pagmamahal na lamang yon bilang kaibigan. Sa pagdaan kasi ng mga araw ay sinikap kong kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya dahil yun naman ang hiniling niya. Binaling ko ang atensyon at pagmamahal ko kay Marie. Yun naman din ang gusto ni Virgie. Hindi naging mahirap ang proseso na mahulog ako kay Marie dahil mabuti siyang tao at inaalalayan niya ako sa mga panahong parang guguho na ang mundo ko dahil sa kalagayan ni Virgie. Binangon ako ni Marie habang unti-unti akong binabagsak ng kalagayan ni Virgie. Bakit naman hindi ako mahuhulog sa kanya? Lalo na't simulat pa lamang ay may basbas na yon ni Virgie. Papa Dudut, hindi ko ngayon alam ang gagawin. Hindi ko masabi kay Virgie na kami na ni Marie. Napag-usapan na namin ni Marie ang tungkol dito pero hindi rin niya alam ang gagawin. Naawa siya kay Virgie pero mahal niya ako at handa niyang ipaglaban ang relasyon namin. Kaya po ako sumulat sa inyo ay para makahingi ng tulong sa mga tagapakinig ninyo. Hindi ko alam ang gagawin kung dapat bang ipagpatuloy ko ang relasyon namin ni Marie o ipagpatuloy ko ang naudlot na relasyon namin ni Virgie. Sana'y mapaliwanag ninyo sa akin ng maayos kung paano ko sasaluhin ang sitwasyon. Pareho ko silang ayaw masaktan, pareho silang mahalaga sa akin. May tiwala ako sa Barangay Love Stories na matutulungan ninyo ako sa sitwasyon ko. Hiling ko rin na sana ibigyan ninyo ako ng pangunawa sa mga pinagdadaanan ko sa ngayon dahil hindi biro ang maipit sa sitwasyong ito. Maraming salamat at ngayon pa lamang sa lahat ng mga kabarangay nating handang tumulong sa akin, ipagpapasalamat ko ito hanggang dulo. Isang malaking karangalan ang mapabilang sa inyong number 1 na programa. At higit sa lahat ay isang malaking karangalan ang mapakinggan ninyo ang kwento ko. Mabuhay ang Barangay LS. Ako ang inyong kabarangay forever, Roldan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!